than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, brighter like a fountain, all sufficient grace for me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Hold on a second. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, brighter like a fountain, all sufficient grace for me with me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defied, by its transforming power, making us dear child, purchasing peace and heaven for all eternity, and the wonderful grace of Jesus reaches me. Last verse. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkle like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. By the precious name of Jesus, praise His name. Amen. Tawagin ko po si Brother Erwin. Maraming salamat po muli sa pagkakataong ito. So, hindi rin ako ng pasensya at medyo nalig tayo ng konti. Kasi may pinuntahan lang ako. At salamat pala sa bawat isa na narito. Welcome ko po ang family po ng asawa ko, ang aking pong biyanan. Galing po sila ng Dulsol. At salamat at nakarating po sila ngayon. Ano po? So, wala pa po yung iba. So, pero salamat at meron tayong kalayaan na tayo ay magkatipon-tipon. Pero nag-scripture reading na kayo? Okay, so salamat. So, andyan po kayo sa tawag dito. Inanya ko po kayo na pumunta muna ng Philippians. Mamaya pupunta tayo ng 1 John chapter number 5. Punta muna kayo ng Philippians chapter number 3. Philippians chapter number 3, kung gusto niyo pwede kayong pumunta. And sabi ng Bible, according to Philippians chapter number 1, look at verse number 1. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. So sabi ng Bible, sabi ng Panginoon ni Apostle Pablo in the book of Philippians, na ang magpaalala sa inyo patungkol sa mga katuruan, sa akin ay parang hindi mabigat, pero ito ay safe para sa inyo. So napaka-importante pa rin po mga kapatid
na kahit ilang beses na natin ito napag-aralan, ay kailangan pa rin nating balik-balikan kasi ang pag-aaral ng mga doktrina o mga pangunahing doktrina ay napaka-importante. Ito ay safe para sa atin. At punta kayo ng Titus chapter number 3. Titus chapter number 3. By the way pala, pag-aaralan po natin sa oras na ito ay once saved, always saved. Brad, at naalala ko 2 beses na natin na pag-aralan yan sa loob ng 3 taon. Bakit kailangan ulit natin pag-aralan yung pag-aaral na yan? Kasi mga kapatid, importante na ipaalala to sa atin at ang sabi ni Pablo, to write to you the same thing is not grievous, but for you it is safe. Napaka-safe na mag-aral tayo ng mga doktrina at ipaalala sa atin yung mga pangunahing doktrina dahil ito ay safe para sa atin. Minsan may mga churches na merong mga nine-neglect na or hindi masyadong itinuturong doktrina kasi iniisip nila na alam na to ng marami. And then nagugulat na lang sila na dito pala atake ang diablo para sirain ng church. May mga churches na bihira magturo ng Trinity, pero yun naman pala biglang may susulpot sa church na isang oneness doctrine. So kaya mas maganda na kahit na ituro na natin to, alam na natin to, ay kailangan natin pag-aralan. Ano ba yung salitang once saved, always saved? Ang once saved, always saved po, ito ay katuruan na hindi nawawala ang kaligtasan. Bagamat ginamit natin yung title na ito upang ipaalam sa bawat isa rito na ang pag-aaral na ito ay patungkol sa eternal security. Habang buhay ka ng ligtas, habang buhay ka ng sigurado na ikaw ay pupunta ng langit, habang buhay na wala nang makakapigil pa, na ikaw ay ligtas na, pupunta ka ng langit. Ito yung katuruan ng once saved, always saved. So ibigay ko muna yung introduction dito according in the book of Titus, chapter number 3. Titus chapter number 3, look at verse number 5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So sabi rito ng Bible na tayo'y naligtas hindi sa sarili nating mga gawa. Makinig kayo mabuti sa akin. Hindi ka maliligtas ng sarili mong paraan, sarili mong kakayanan. Hindi mo kayang makapunta ng langit dahil lahat tayo makasalanan. Tayo'y naligtas hindi sa sarili nating righteousness, kundi sa mismong kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kabanalan ng Panginoong Jesucristo ay nailagay sa atin nung siya'y mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, siya'y inilibing, makalipas ang 3 araw, siya'y muling nabuhay by washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So gusto ko muna itong daanan muna at gusto ko sanang pasadahan to ng konti. Ang kaligtasan po mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng relihiyon, hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Siguro familiar na kayo rito at lagi-lagi nyo itong naririnig na tanging pananalig lang o pagtitiwala lang sa ating Panginoong Jesucristo ang magliligtas sa atin. Punta kayo ng Romans chapter number 5. Romans chapter number 4. Romans chapter number 4, look at verse number 5. Romans 4:5. Romans 4:5. So sa mga ibang relihiyon, sa ibang mga churches, nagtuturo sila na maliligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya at paggawa ng mabuti. At kung ikaw yung tao na hindi masyado nag-uusisa, parang mag-agree ka. Parang magandang pakinggan yung pananampalataya at paggawa ng mabuti. At least, siguradong sigurado. Pero sabi ng Bible, bagamat maganda siyang pakinggan, ang sabi ng Bible, isa lang ang daan upang tayo maligtas. Kung ang paniniwala mo, pananampalataya at paggawa ng mabuti, hindi ka safe. Hindi ka pupunta ng langit. Wala kang buhay na walang hanggan. Pero Brad, maganda siyang pakinggan. Hindi porke magandang pakinggan, mag-a-agree ka na. May paraan ng Diyos na mas tama at mas effective at mas maganda. Ito ay by faith alone. Marami kang maririnig ng mga religious leader o mga Kristyanuhan na nagsasabing naniniwala rin naman kami kay Kristo. Pero yung salitang
pananampalataya lamang, alone in Christ, ayaw nilang tanggapin. Gusto nilang samahan ng pananampalataya, paggawa ng mabuti, gusto nilang samahan ng pananampalataya, at meron ng church na inaatinan. Yun ang gusto nilang palabasin, pero according sa Bible, pananampalataya lamang. Look at verse number 5 ng chapter number 4 ng Romans 4, "But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness, even as David also describeth the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works," na walang kahalong mga gawa. Ang kaligtasan ay pananampalataya lang kay Kristo, plus nothing, minus nothing. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya, na sapat na yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Siya'y inilibing, makalipas ang 3 araw, siya'y muling nabuhay. Number 1, punta kayo ng 1 John chapter number 3. 1 John chapter number 3, kanina nagpa-scripture reading ako, tama ba? 1 John chapter number 5. 1 John chapter number 5, kung naipit ko yung inyong Bible sa 1 John chapter number 5, address lang kayo ng konti, punta kayo ng 1 John chapter number 3. 1 John chapter number 3. Sabi ng Bible, "Whosoever committed sin," verse number 4, "whosoever committed sin transgresseth also the law." So sabi raw dito, ang sino raw nakakagawa ng kasalanan ay sumasalangsang sa kautusan, for sin is the transgression of the law. Kung may nagtanong sa inyo, ano ang ibig sabihin ng kasalanan? Ang kasalanan ay transgression of the law. Kapag ikaw ay lumabag sa kautusan, yun ay kasalanan. Makinig mabuti sa akin. Kung ang kaligtasan ay nawawala sa pamamagitan ng paggawa mo ng kasalanan, ibig sabihin, lahat ng kasalanan pwede magdala sa iyo sa impyerno. Ibig sabihin pala, lahat ng kasalanan pwedeng mag-alis sa iyo ng kaligtasan. Kung ang kasalanan ang makakapag-alis sa iyo ng kaligtasan. Kung magkasala ka, nanampalataya ko kay Kristo, ako ay nagtiwala na, ako ay pupunta ng langit, pero pag nagkasala ko, pupunta pa rin ako ng impyerno. Hindi, kahit magkasala ka, pupunta ka ng langit kasi nanampalataya ka kay Kristo. Kaya nga siya naging tagapagligtas, dahil iniligtas tayo. At kung halimbawa, sabihin man natin na mali tayo, pag nagkasala ka, pupunta ka na ng impyerno, ibig sabihin pala, lahat ng kasalanan pwede magdala sa impyerno. Ang kasalanan po, bagamat sabihin natin, sin are not equal, hindi sila pantay-pantay, pero ang kasalanan po, yan ang magdadala sa iyo sa impyerno. Makinig kayo, kung ang kasalanan ang makakapag-alis sa iyo ng kaligtasan, ibig sabihin pala, lahat ng kasalanan makakapag-alis sa iyo ng kaligtasan, sino maliligtas? Habang nabubuhay tayo, magkakasala at magkakasala pa rin tayo. Sabi nga ng Bible, the thought of the foolish is a sin. So mag-isip ka lang ng mga foolish things, kasalanan na yon. And then nasabi rito ng Romans 7:7, "What shall we say then? Is the law sin? God forbid. I have known no sin but by the law, for I have not known last except the law had said, thou shalt not covet." Brother, kung ang kasalanan pala ay pag-transgress sa kautusan, ibig sabihin pala, nagkaroon tayo ng kasalanan dahil may law. Ibig sabihin pala, ang reason kung bakit na nagkakasala ay dahil sa law. Ibig sabihin ba walang kwenta ang kautusan? Sabi rito ni Pablo, hindi ko sana nalaman ang kasalanan kung hindi dahil sa law. Ano ang purpose ng law kung ang law pala ay hindi makakapagdala sa atin sa langit? Ano ang silbi ng 10 utos ng Diyos kung hindi pala ito yung daan para tayo mapunta ng langit? Pero ito yung silbi ng law. Makinig kayo mabuti. Ito yung silbi ng kautusan upang malaman natin kung ano yung kasalanan. Naintindihan nyo ibig ko sabihin? Upang dalhin tayo kay Kristo. Ang kautusan, isa lang tong isang kautusan para ipaalam sa atin na hindi mo kayang maligtas, hindi mo kayang mapunta ng langit sa pamamagitan ng kautusan upang nang sa ganon ay magtiwala ka kay Kristo. Naunawaan nyo ibig ko sabihin? Punta kayo ng Romans chapter number 3. Galatians chapter number 5. Galatians chapter number 5. Punta kayo.
At habang kayo pumupunta dyan, I read for you Romans 3:10. It is written, there's none righteous, no not one. Kung ang kasalanan ay makakapag-alis sa atin ng kaligtasan, sabi rito ni Pablo, ibig sabihin, walang maliligtasan. Kasi sabi ng Bible, it is written, there's none righteous, no not one. Lahat tayo ay makasalanan according sa Bible. Galatians chapter number 5, look at verse number 2. Behold, as I, Paul, say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law. So dito sa mga taga-Galatia, kung alam ninyo yung storya, pumapasok dito yung katuruan ng mga Jews at pilit sinasakop ang katuruan ng Kristyanismo. So sabi ni Pablo, kung kayo ay nag-aaring ganap, kung kayo ay naghahangad na maligtas sa pamamagitan ng law o sa pamamagitan ng mga 10 utos sa paggawa ng mabuti o pagsasakripisyo, Christ profit yun natin. Ibig sabihin dito, wala raw pakinabang sa iyo si Kristo. Kung ikaw ay naghahangad na mapupunta ka ng langit, kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti, walang kwenta sa iyo si Kristo. Naintindihan nyo? Walang silbi sa inyo si Kristo. At ang sabi rito, for I testify again to every man that is circumcised that he is a debtor to do the whole law. Kung gusto mong maligtas sa pamamagitan ng kautusan, obligado kang gawin lahat ng nasa kasulatan. Sino makakagawa nun? Sabi niya ng ng Revelation 21 verse number 8, all liars ay pupunta ng impyerno. Sino rito ang hindi nakakapagsinungaling? Lahat tayo, guilty tayo sa kasalanan. Walang perpekto sa atin dito. There's none righteous, no not one. At ang sabi rito ni Pablo, kung ikaw ay nag-aaring ka na sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, Christ shall profit you nothing. Walang silbi sa iyo si Kristo. Ano yung gusto nating ipaliwanag dito mga kapatid? Na ang kasalanan, kung ikaw ay ligtas na, ikaw ay nanampalataya na kay Kristo, habang buhay ka ng ligtas. Kahit magkasala ka, ligtas ka pa rin. Brad, merong specific na kasalanan na pwedeng mag-alis sa atin ng kaligtasan. Ito yung mga malalang kasalanan. Halimbawa, nakapatay ka. Hindi natin sinusuportahan dito ang pagpatay, ha? Hindi natin sinusuportahan dito yung mabigat na kasalanan. Ang sa atin lang, kapag ikaw ay nanalig kay Kristo, habang buhay ka ng ligtas. Brad, paano yung pagpatay? Si David, nakapatay siya. Diba? Pinapatay niya rin si Uriah, nag-commit siya ng adultery, pero ligtas siya. Kasi hindi nga sa pamamagitan ng mabuting gawa ang magliligtas sa atin, kundi isa lang. Pananalig kay Kristo. At hindi ko sinabi na lumabas kayo rito at okay lang maging serial killer kayo. Hindi lang sinabi ko rito. Paparusahan ka ng Diyos. Mamaya pupuntahan natin yan mamaya rito. Pero makinig kayo mabuti sa akin. Kahit anong mangyari, ligtas na tayo dahil ang sabi ng Bible, namatay si Kristo Jesus upang bayaran ng ating kasalanan. In James chapter number 4, look at verse number 17. Punta kayo ng John chapter number 1. John chapter number 1, I refer you James chapter number 4, verse number 17. Punta ka ng John chapter number 1, verse number 12. I refer you James 4:17. Therefore to him that knoweth to do good and do it not, to him it is a sin. Wala kang kawala, kapatid. Kung ikaw ay naniniwala na ang kaligtasan ay nawawala pag ikaw nag-commit ng kasalanan, ang sabi rito ni Santiago, kapag alam mo ra yung tama at hindi mo ginawa, kasalanan yun. Ngayon makinig kayo sa akin, kung ang kasalanan na makakapagpawala ng kaligtasan natin, ibig sabihin pala walang maliligtas. Intindihan nyo? Kasi habang tayo nabubuhay dito sa lupa, magkakasala at magkakasala pa rin tayo. Intindihan nyo? According to John chapter number 1, look at verse number 12. But as many as received, to them give him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So siguro, familiar na kayo rito sa talata na ito, na kapag ikaw ay nanalig kay Kristo, ikaw ay anak na ng Diyos. May narinig ako isang false prophet na nagsasabi na yun daw, John 3:16, tinitwist daw natin.
na pag nanampalataya ka kay Kristo, meron ka ng buhay na walang hanggan. And then sasabihin niya na, bago kayo pumunta ng John 3:16, basahin niyo muna ang verse number 5 ng chapter number 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So kinakailangan daw muna, maging member ka muna ng born again church, bago ka raw maligtas. Hindi raw sapat yung pananampalataya lang kay Kristo. Pero ito yung tanong ko hindi ka naman maboborn again kung hindi ka muna sasampalataya kay Kristo. Hindi ka magiging children of God kung hindi ka muna mananalig kay Kristo. Anong mauuna? Naging anak ka muna ng Diyos o nanampalataya ka kay Kristo? Hindi ka magiging anak ng Diyos kung hindi ka muna sasampalataya kay Kristo. Naintindihan ninyo? At nire-regenerate ko rito ang regeneration present faith. Bago ka raw nanampalataya, naligtas ka muna. Hindi ka naman maliligtas kung hindi ka mananampalataya kay Kristo. Yung sabi ng Proverbs chapter number 13. Proverbs 13, punta kayo ng Hebrews chapter number 12. Hebrews chapter number 12, look at verse number 5. Habang kayo pumupunta dyan, I read for you Proverbs 13, verse 24. He that spared his wrath hated his son, but he that loveth his son, loveth him, chasteneth him betimes. So sabi dito ng Proverbs, ang tunay daw na nagmamahal sa kanilang mga anak, makinig kayo mabuti, balang araw magiging tatay din kayo, di ba? Balang araw makakapag-asawa rin kayo. Ang sabi rito ng Bible, ang sino raw hindi nagdidisiplina sa kanilang mga anak, hindi niya raw iniibig yung kanyang anak. Yan ang sabi ng Bible. Hindi totoo yung mga tinuturo ng sanlibutan ngayon na pag ikaw raw namalo sa iyong anak, hindi mo raw sila mahal. Sinong paniniwalaan nyo? Yung tinuturo ng sanlibutan o yung tinuturo ng Bible na ang sino man daw nagdidisiplina sa kanilang mga anak, sila yung tunay na nagmamahal sa kanilang mga anak. Nakagawa ka ng kasalanan, hindi ka man lang pinagsabihan ng tatay mo, siguro walang pakialam sa yan. Ngayon, ito yung gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid. Ang kaligtasan ay hindi nawawala sa kadahilan ng tayo ay anak na ng Diyos at dahil tayo ay anak na ng Diyos, didisiplinahin tayo ng Diyos. Intindihan nyo? So hindi ako naniniwala na ang totoong ligtas, makikitaan mo siya ng pagbabago. Madalas ko itong naririnig na ang totoong ligtas, dapat nakikitaan ka ng pagbabago. Paano kung malayo ang bahay na? Hindi mo napapansin yung kanyang pamumuhay. Hindi mo naman alam kung ano yung personal niyang pamumuhay. Ang basehan ng kaligtasan, hindi yung kanyang mabubuting ginagawa, kundi siya'y nananalig kay Kristo. Hindi ko pwedeng sabihin na itong tao to hindi to ligtas kasi hindi ko siya nakikita ng pagbabago. Nasusorsogon ako layo-layo ng bahay ko. Hindi ko pwedeng i-judge yung isang tao na hindi siya ligtas kasi hindi raw maganda yung kanyang ginagawa. Hindi ko siya na-obserbahan. Isa lang yung basehan ko upang masabi ko na siya'y ligtas, siya'y nagtitiwala kay Kristo Jesus. Brad, ano naman kung ito yung paniniwala ko na dapat makitaan mo siya ng pagbabago para masabi mo siyang ligtas. Ganito lang yan Magdedepende ka na sa kanyang bunga. Magdedepende ka na sa kanyang pagbabago para masabi mo ligtas. Ngayon, sino ang nagliligtas? Yung kanyang pagbabago o yung pananalig kay Kristo? May mga Kristiyano na nagdedepende na sa kaligtasan ng pagbabagong buhay at hindi ako against sa pagbabagong buhay. Yun yung purpose kung bakit kayo uma-attend dito para mabago ang buhay ninyo. Pero hindi ko pwedeng sabihin na ang pinakang priority upang ikaw ay maging ligtas, may makitang pagbabago sa iyo. Intindihan niyo ibig ko sabihin na hindi yung pagbabago ang basehan ng kaligtasan, kundi pananalig kay Kristo. Pero magaling kayong mabuti sa akin. Naniniwala ko na ang isang taong ligtas o isang anak ng Diyos, didisiplinahin siya ng Diyos. Papaluin siya ng Diyos. Ang sabi ng Hebrews chapter number 12, look at verse number 5. Hebrews chapter number 12, look at verse number 5. And you have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, my son. Despise not thou the chastening of the Lord, nor pain when thou art rebuked. So sabi rito, mga anak na tinatanggap, talagang dinidisiplina niya. Verse 7, if you endure chastening, God dealeth with you as with sons, for what son is he whom the father chasteneth not? Sino raw yung anak na hindi raw pinapalo ng kanyang magulang? Verse 8, but if ye without chastisement, ulitin ko, verse 8, but if ye be without chastisement, whereof all are partakers, there are ye bastard and not
sons. So sabi na, pag hindi ka raw pinapalo ng Diyos, nagkasala ka, makinig kayo mabuti, at hindi ka nakakaranas ng disiplina, baka hindi ka anak ng Diyos. O siguro, ligtas ka nga, nanampalataya ka kay Kristo, Brad, nakagawa ko ng kasalanan, pero hindi naman ako nakakaramdam ng pagpapalo ng Diyos. Baka bukas, baka sa 1 taon, baka makalipas ang 5 taon, baka 10 taon. Naalala ko si King Nebuchadnezzar nung binalaan na siya ni Daniel na kailangan naman magpakumbaba. Habang buhay ka ng anak ng Diyos. Ito mga bata na ito, tanungin ko lang kayo ha, konti lang to. May paraan pa ba para mawala yung pagiging anak ninyo ng nanay nyo? May paraan pa? Halimbawa lang alam ko hindi ko ito gagawin. Halimbawa, nung upit kayo, anak pa rin ba kayo ng nanay nyo? So habang buhay na kayong anak ng nanay nyo, di ba? Habang buhay na kayong anak ng tatay nyo. Pero ano yung ginagawa nila? Good job! Ang galing mo, nangupit ka. Ganun ba yun? Hindi, didisiplinahin ka ng magulang mo kasi ayaw nila na lumaki kang ganun ang ugali mo, maging masama ang ugali mo. Na ito yung pinakang gusto kong sabihin sa inyo na hindi nawawala ang kaligtasan sa kadahilan ng anak na tayo ng Diyos at didisiplinahin tayo ng Diyos dahil tayo'y anak na ng Diyos. Napunta kayo ng John chapter number 3. John chapter number 3. John chapter number 3. At habang kayo pumupunta dyan, I read for you Matthew chapter number 7. Punta kayo dyan, chapter number 3, pupunta tayo sa pangatlong reason kung bakit hindi nawawala ang kaligtasan. Una, naniniwala tayo na hindi nawawala ang kaligtasan dahil kung nawawala ang kaligtasan po mamamagitan ng paggawa ng kasalanan, ibig sabihin pala lahat ng kasalanan pwede makapagpawala ng kaligtasan. Pangalawa, kung ang kaligtasan ay nawawala, gusto sabihin dito ng Bible na didisiplinahin tayo ng Diyos habang buhay na tayong anak ng Diyos. Pangatlo, pag sinabing ligtas ka na habang buhay, ibig sabihin, habang buhay na kung meron kang buhay na walang hanggan, buhay na walang hanggan. Babasahin ko Matthew 7 verse number 11. If ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him. So gusto kong linawin muna at ipahabol ko muna to sa pangalawang punto na hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil tayo'y anak ng Diyos. Kung yung mga taong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay, disiplina. Pag nagkasala tayo, nandyan yung kanyang pagpalo, pero hindi niya tayo pababayaan. Okay? According to John chapter number 3, look at verse number 36. Verse number 36, at ikukot ko sa inyo ang John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. So napakalinaw ng sinabi ng John chapter 3 verse 16. Ang John chapter 3 verse 16 ay napaka-pamilyar na talata at minsan nag-share ka ng gospel, sasabayan ka pa nung sinesharean mo, for God so loved the world. Alam ko na yan! For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have everlasting life. Ang tanongin mo, paano maligtas according to John chapter 3 verse 16? Gumawa ng mabuti? Minsan hindi pa nila maintindihan kung anong ibig sabihin ng John chapter 3 verse 16. Na simpleng-simple lang naman na pag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, hindi ka na pupunta ng impyerno. Ulitin ko, pananampalataya lamang kay Kristo, hindi ka na mapapahamak i-interpret. Para na sa ganon, maipasok nila yung maling paniniwala nila. Okay? In John chapter 3 verse number 36, He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life. Maliwanag dito, pag nanampalataya ka, meron kang buhay na walang hanggan. Hindi sinabing magkakaroon. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Huwag naman kayong tatalon dyan sa terrace para i-testing nyo kung namamatay ba kayo o hindi. Mamamatay kayo physical. Pero yung kaluluwa natin, hindi na yun mamamatay. Habang buhay na yung ligtas. And he that believeth not, ang sino raw, hindi nananampalataya, shall not see life. Wala raw silang buhay. Pupunta sila ng impyerno. Ulitin ko, pananampalataya lang
hindi sa pamamagitan ng reliyon, hindi sa pamamagitan ng 7 sacraments, hindi sa pamamagitan ng pagpasok sa iglesia o sa pagpasok sa kung ano-ano, isa lang, pananampalataya kay Kristo. Pag hindi sila nanampalataya, wala silang buhay. But the wrath of God abideth on him. Ang galit ng Diyos ay mananatili sa kanila. Pupunta sila ng impyerno. Na makinig kayo mabuti sa akin. Pag nanalig ka kay Kristo, magkakaroon ka ng ano? Buhay na walang hanggan. Gaano katagal ang buhay na walang hanggan? Walang hanggan. Ngayon kung sasabihin natin, ako'y nanampalataya kay Kristo, nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan, and then nung nagkasala ako, pupunta na ulit ako ng impyerno. Paano pa naging buhay na walang hanggan kung natatapos din naman? Intindihan nyo? Kaya nga sabi ng Bible, eternal life, kasi habang buhay mo na siyang pakikinabangan, habang buhay ka nang pupunta ng langit, saan ka nakakita ng eternal tapos nagkasala ka, bigla na lang nawala. Eh di hindi eternal life yan. Sabi ng John chapter number 6, punta ka ng John chapter number 6, I read for you verse 24 ng John chapter number 5. Punta ka ng John 6:47. John chapter 5, verse number 24. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life. Meron daw buhay na walang hanggan and shall not see, and shall not come into condemnation. Hindi yun na pupunta ng impyerno. At ang sabi ng Bible, but is passed from death unto life. Ang dali namang maligtas sa inyo, manampalataya lang, ligtas ka na. Wala tayong magagawa. Madali ang maligtas kasi si Kristo ang gumawa ng kaligtasan. Ang kailangan mo lang gawin ay manampalataya kay Kristo. Brad, mahirap ang maligtas. Hindi, madali lang. Manampalataya ka lang, ligtas ka na. Ang sabi rito ng John chapter number 6, look at verse 47. Sana ma-memorize nyo to. Sana pag may iglesia ni Kulapo na nakipagdebate sa inyo at magsabing, kailangan nung pumasok sa loob ng iglesia para maligtas, ipakita nyo to sa kanila. John 6:47, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, ang sino mang manampalataya sa akin, hath everlasting life. Pag nanampalataya ka, may buhay na walang hanggan ka. Pag nanampalataya ka, sigurado na pupunta ka ng langit. 1 John chapter 5, verse number 10. Kung kaya nyo subaybayan, pwede kayong pumunta ng 1 John 5:10. Punta kayo ng Titus 1:2. Titus 1:2, I read for you 1 John 5:10. He that believeth on the Son of God hath witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar. Pag daw hindi ka nanampalataya kay Kristo, ginagawa mo siyang sinungaling. Bakit? Sabi niyo na nga, maliligtas ka pag nanampalataya ka sa Kanya, pero ang paniniwala mo, pupunta ako ng langit. Pag mabait ako, pag may reliyon ako, pupunta ako ng langit. Ang sabi rito ni John, pag hindi ka nanampalataya, ginagawa mong sinungaling ang Diyos because He believeth not the record God gave to His Son. Verse 11, and this is the record that God hath given to us eternal life, and this life in His Son. Makinig yan mabuti sa akin. Sabi nila, malalaman mo na lang ito pag namatay ka. Ano bang silbi ng Bible kung malalaman mo na lang pag namatay ka? Kaya nga isinulat ang Bible upang malaman natin na tayo merong buhay na walang hanggan. At ang sabi rito ni John, and God, sabi rito, and this is the record. Ano yung record? Itong Biblia ang record na meron tayong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay ang nananampalataya sa kanyang anak. John 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sabi rito ng Biblia, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. Naintindihan nyo? Si Kristo lang ang daan, ang katotohanan, siya lang yung paraan upang tayo makapunta ng langit. Brad, mas maganda, samahan ko ng pamahiin, samahan ko ng 7 sacraments, samahan ko na rin ng panalangin pag ako namatay para sure na sure. Hindi. Isa lang ang daan. Sabi ni Jesus,
Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo. Titus 1:2. Verse number 2 ng Titus, sana nandiyan kayo, in hope of eternal life, which God that cannot, what? That cannot lie. Ang Diyos daw hindi marunong magsinungaling. Kapag sinabi niya na pag nanampalataya ka sa kanyang anak, kapag ikay nanalig kay Kristo, pupunta ka ng langit, at hindi marunong magsinungaling ang Diyos. Pag meron kang buhay na walang hanggan na yun. Brad, pakiramdam ko na wala ang kaligtasan ko. Pakiramdam ko hindi na ako pupunta ng langit. Sinong paniniwalaan mo? Yung sinasabi ng Bible o yung sinasabi ng pakiramdam mo? Minsan yung puso natin mandaraya eh. Di ba naintindihan niyo ibig sabihin? Hindi porke nakakita kayo ng maganda, in love na kayo. Hindi porke nakakita kayo ng macho, in love na kayo. Ano? Minsan dinadaya tayo ng pakiramdam natin. Mas sundin natin ang sinasabi ng Bible. Punta kayo ng John chapter number 10. Wrong. Pwede uminyan ng tubig. John chapter number 10. John chapter number 10. Look at verse number 28. Isa sa mga patunay na hindi nawawala ang kaligtasan, at kung nawawala ang kaligtasan, lumalabas na mas malakas tayo sa Diyos. Ano nga ninyo? Kung ang kaligtasan ay nawawala, parang nagpapakita na mas magaling ka pa sa Diyos. Patunayan ko sa inyo. John chapter number 10. Look at verse number 28. John chapter number 10, verse number 28. Malapit na rin ako matapos. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man, kata niyo itong any man dito, kahit sinong tao ba kayo? Siyempre. So kahit tayo, neither any man pluck them out of my Father's hand. Nung nanalig ka kay Kristo, nasa kamay ka na ng Ama, and then nasabi pa rito, my Father which gave me is greater than all. Mas magaling daw ang Ama. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. Wala man daw sino na pwedeng magalis sa atin sa kamay ng Diyos. No man, kahit sino, kahit ikaw, hindi mo kayang makaalis sa kamay ng Diyos. At ito lang yan mga kapatid, magaling kayo mabuti sa akin. Kung ang kaligtasan ay kayang mawala sa pamamagitan ng sarili mong pagkakasala, ibig sabihin pala, mas malakas ka sa Diyos. Kasi sabi ng Bible, and they shall never perish, neither shall any man, kahit sino, pluck them out of my hand. Walang sino man pwedeng makaalis sa kamay ko at sa kamay ng aking Ama, wala nang makakaagaw pa sa iyo. Kahit yung sarili mong pagkakasala, hindi na kayang makaalis sa kamay ng Diyos. Brad, parang binibigyan mo kami ng lisensya na magkasala. Hindi, papaluin ka ng Diyos. Minsan may nagtanong sa akin, okay lang pala na magkaroon ako rito ng mass shooting. Total, sigurado naman na pupunta ako ng langit at hindi na ako pupunta ng impyerno. Alam mo, isipin mo man na mass shooting ka. Naniniwala ko kung ikaw ay anak ng Diyos, uunahan ka na ng Diyos. Baka mamaya mabaril ka na agad. Baka mamaya, hindi ka naman sinasabi na lahat ng mga nauunang namamatay ay talagang kalooban na rin talaga ng Diyos. Ano? Pero alam niyo, naniniwala ko na kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, naandun yung pagpalo ng Diyos. In Romans chapter number 8. Romans chapter number 8. Punta kayo ng Romans chapter number 8. Romans chapter number 8. Romans chapter number 8, at young people, sana may memorize nyo to. Napakaganda nitong talata na ito. Kung meron kayong ballpen, pwede nyong bilugan, pwede nyong guhitan. Kung may pang-highlights kayo, pwede nyong linyahan, i-memorize ninyo. Napakaganda nito. Kung kinakailangan magpa-price ako next Sunday sa makakapag-memorize nito, magpapa-price ako. Napakaganda nito. Romans chapter number 8, verse number 38. Ano ang talata sa Biblia na habang buhay ka ng ligtas? Sabi nito ng Romans 8:38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities,
kataasan, nor powers, kapangyarihan, nor things present, yung mga bagay na darating, magkasala ka man sa hinaharap, nor things to come, o yung mga darating pa, nor height, nor depth, nor any other creature, kahit anong nilalang, shall be able to separate. Siguro mga Bicolano, alam niyo itong salitang separate. Shall separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Sabi nito, wala na raw kahit sino pa ang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag nanampalataya ka kay Kristo, habang buhay ka ng ligtas. Intindihan nyo? Sana may memorize nito. Next Sunday, sana maghanda ka ng pa-prize sa mga makaka-memorize nito. Punta kayo ng Ephesians chapter number 1. Ephesians chapter number 1. If I can lose my salvation based on the things I do, then my faith is depending on me and not my words and not Christ. So makinig kayo mabuti sa akin. Kung ang kaligtasan ay mananatili sa pamamagitan ng paggawa mo o sarili mong paraan o yung hindi ka nawawala sa linya o sa track, ibig sabihin, yung pananampalataya mo hindi na kay Kristo. Ay ibig sabihin, yung pananampalataya mo nakadepende na sa resulta ng magagawa mo. Ibig sabihin, yung kaligtasan, kung paniniwala mo, nawawalang kaligtasan at kinakailangan maging matibay ako para hindi mawalang kaligtasan, lumalabas na dumidepende ka na sa sarili mo. Lumalabas na nananalig ka na sa sarili mo at hindi kay Kristo. Bakit tayo naniniwala na ang kaligtasan ay hindi nawawala? Kasi nagtitiwala tayo kay Kristo. Sabi rito ng Ephesians 1:13, in whom also trusted after that ye hear the word of truth. So tayo nanampalataya after na marinig natin ang salita ng katotohanan. Okay? Naligtas tayo nung may nag-share sa atin ng gospel. Nag-share, kapag nakatunganga ka lang, wala kang ginagawa, hindi ka na kumakilos, hindi ka na nagsasalwinig, hindi sila maliligtas. Kinakailangan nila na makarinig sila ng gospel at paano sila makakarinig kung walang tagapangaral na kagaya mo. Kaya nga ini-encourage ko kayo Kung ayaw nyo na sa akin, maghanap kayo ng ibang church, bahala kayo. Basta importante sa akin mga kapatid, mag-soul-winning ka naman. Kasi pag hindi ka nag-soul-winning, pupunta sila ng impyerno. The gospel of your salvation, in whom also, after that you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Sabi nito ng Bible, nang nanampalataya ka kay Kristo, ligtas ka na, at ikaw ay silyado na ng banal na Espiritu. Punta kayo ng 2 Corinthians chapter number 1. Hindi ko na siya masyadong i-emphasize kasi for the sake of time, punta kayo ng 2 Corinthians chapter number 1. 2 Corinthians chapter number 1, look at verse number 22. 2 Corinthians chapter 1 verse 22, if I can lose my salvation, that God will lose His Holy Spirit. Kung nawawala yung kaligtasan, ibig sabihin pala yung banal na Espiritu na nananahan sa atin, ay nawawala rin. Ano? Pero totoo, hindi siya nawawala Makinig mabuti sa akin. Nung ikaw ay nanalig kay Kristo, makinig kayo, hindi ka na pupunta ng impyerno, pupunta ka pa ng langit, naging anak ka pa ng Diyos, at bukod doon, ang banal na Espiritu ay nananahan na sa iyo. Kahit saan kayo pumuntang Independent Fundamental Baptist, mag-a-agree dito. Kasi maliwanag na yun ang tinuro ng Bible, na pag ikaw ay nanalig kay Kristo, ang banal na Espiritu ay mananahan sa iyo. Isa sa mga persona ng Diyos. Tatlong persona, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and these three are one, according to 1 John 5:7. Yung isang persona ron, ang banal na Espiritu ay mananahan sa iyo habang buhay. Kung nawawala ang kaligtasan, ibig sabihin pala ang banal na Espiritu umaalis din sa iyo. Ano nga niya ibig sabihin mga kapatid? At ang sabi rito, giving earnest of the Spirit in our hearts. Nakita niyo yung salitang earnest dito? Ito yung down payment. Di ba pag kayo ay
Minsan may nagpapagawa sa akin ng necklace. Para sigurado, nagda-down payment sila. Parang sa ganon, may magpapagawa at hindi nag-down payment, hindi ako lugi kung magda-down payment sila. Okay? Kaya sabi ng Bible, yung banal na espiritu, ito ay inilagay na sa atin bilang tanda na tayo iligtas sa habang buhay na tayong pupunta ng langit. Punta kayo ng 1 John chapter number 1. 1 John chapter number 1. 1 John chapter number 1. At habang kayo pumupunta dyan, I read for you Hebrews chapter number 10, verse number 12. Hebrews chapter 10, verse number 12. Hebrews chapter 10, verse number 12. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. So anong ibig ko sabihin dito? Bakit natin pinasa itong Hebrews chapter number 10, verse number 12? Gusto rito ipakita sa atin mga kapatid na kung tayo'y nanalig na kay Kristo, namatay si Kristo para sa ating kasalanan, bayad na lahat ng ating kasalanan. Wala na tayong babayaran pa dahil binayaran na lahat ni Kristo Jesus. Verse number 17 ng Hebrews chapter number 10, pinapunta kayo ng 1 John 1:7. Sabi rito, and their sins and iniquity will I remember no more. Kung ang kaligtasan ay nawawala kapag ikaw ay nagkasala, lalabas sa sinungaling ng Diyos, dahil ang sabi ng Hebrews 10:17, and their sins and iniquity will I remember no more. Hindi na tayo pupunta ng impyerno kasi yung kasalanan natin will remember no more. Hindi na alalahanin. Yung kasalanan mo noon, yung kasalanan mo ngayon, at yung kasalanan na gagawin mo, bayad na lahat ni Kristo. Ang sabi ng Colossians 2:13, na yan yung basahin ko ito, and you being dead in your sins and uncircumcision of your flesh, had he quickened together with him. Tayo'y binuhay na, nakalakip ni Kristo Jesus, even forgiving all trespasses. Pinatawad na lahat ng ating pagsalamsam at ating kasalanan. 1 John chapter 1, verse number 7. But if you walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Makinig kayo. Wala ng paraan para tayo mapunta ng impyerno. Kasi nilinis na tayong lahat sa ating mga kasalanan. Kahit magkasala ka sa future, makinig kayo mabuti sa akin, wala na kasi linis na. Bayan na ni Kristo Jesus lahat ng ating kasalanan. Tayo yung mukha, tayo po'y manalangin.